mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpiskado ang 5 milyong pisong halaga ng smuggled na gulay at iba pang produkto mula sa mga sinalakay na bodega sa Maynila. Ayon sa NBI, idinaraan sa Zambales sa mga produkto na direktang kumakalaban sa ani ng ilang magsasakang Pinoy. Nawawalan din ng kita ang gobyerno sa smuggling at hindi natitiyak ang kaligtasan ng mga produktong posibleng nahaluan umano ng kemikal. At nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng Letter of Authority ng Bureau of Customs, sinalakay ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang warehouse na ito sa Elcano Street sa Binondo, Manila. Sa unang bodega at opisina na tinarget, sadyang ilang kahon lang ang inabutan. Ang diskarte kasi rito, dinadala na lang raw ang order pag may kliyente para makaiwas sa huli. Pero pagdating sa ikalawang bodega, tumambad na ang napakaraming kahong puno ng broccoli at ibang gulay. Ang pinagbebentahan talaga nila, yung mga retailer talaga ng gulay. Hindi ka pwedeng ikaw lang. Puro cold storage ito. Bukod sa broccoli, may nakita ring bell pepper, mansanas, ubas at strawberry. Sa 4 na bodegang sinalakay, 3 ang nahulihan ng agri-products na aabot sa 5 milyong piso ang tinatayang halaga. Base sa impormasyong nakuha ng NBI, sa Zambales idinadaan ang mga smuggled na agricultural products na direktang kumakalaban sa mga produkto ng ating magsasaka. Hindi natin alam kung safe ba itong mga gulay na to. Hindi natin alam kung may mga chemicals na nilagay dyan. Kaya delikado din to sa mga tao. Siguradong hindi nagbayad ng tax itong mga to kasi hindi nga nila dineclare ng tama. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang kumpanyang may control sa 2 sinalakay ng warehouse. Pero di sila sumasagot sa aming text at tawag. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino may-ari ng isa pang bodega. Maghahain ang BOC at NBI ng agricultural smuggling complaint laban sa mga nasa likod ng smuggling. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Humarap na sa LTO pero tumangging humingi ng tawad ang lalaking ilang beses na bidyuhan, naninigaw ng kapwa motorista sa kalsada. Pansamantalang suspendido ang kanyang lisensya at rehistro ng sasakyan. Nakatutok si Mark Salazar. Humarap sa Land Transportation Office NCR ang driver na paulit-ulit na nasangkot sa road rage sa Fairview, Quezon City. Ano problema mo, boss? Pinagpapaliwanag siya ng LTO sa kanyang inasal na navideohan at nag-viral. Sir, tama na po yan, sir. Improper person to operate motor vehicle ang tawag ng LTO sa violation na ito. Panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya ang parusa rito. Paulit-ulit ko sinasabi, yung character, attitude, discipline sa kalsada. Makikita mo pag lalo na yan, na-post sa social media yung road rage. May nitulo. Pero hindi nagsosorry ang driver kahit pa sa LTO mismo. Kahit anong gawin nyo dyan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. I will always rise again. Sa show cause order ng LTO, inutos din sa driver na magsumiti ngayong araw ng notarized affidavit pero hindi niya ginawa. I don't expect anything because walang mangyayari. I would defend myself. I will get lawyers for that. What else do you want? I am not afraid of any one of you. Remember that. Sa ngayon, naka-preventive suspension ang lisensya niya at car registration. Binibigyan siya ng LTO ng hanggang January 24 para magsumite ng kanyang notarized affidavit. Saka dedesisyonan kung papayagan pa siya muling magmaneho o hindi na. Dahil sa due process natin, hindi natin madesisyonan hanggat wala pa yung affidavit. Pero sinabihan natin siya kanina, kung wala siya isasubmit based sa hawak natin evidence, the video itself, doon namin i-conclude yung resolution. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 Oras. Dadalasan pa po ng MMDA ang pag-iikot para manita ng mga sasakyang iligal na pumaparada sa kalsada. Pati kasi mga bangketa kung saan sana ligtas na makakapaglakad ang mga pedestrian, sinasakop. Nakatutok si Rafi Tima, exclusive.
Umpisa pa lang ng MMDA operation sa EDSA Muñoz, mga illegally parked na motor agad ang nakita ng strike force. Maraming pedestrian ang gumagamit ng EDSA sidewalk, kaya mahalaga umanong walang nakaharang dito. Pagdating sa Luzon Avenue na bahagi ng Mabuhay Lane, hindi lang mga sasakyan ang nakaharang. Naharangan na ang mismong sidewalk ng tila extension na ito ng isang tindahan. May permit sa City Hall, notarized. Pero hanggang pizza 15 lang ngayon, umalis ako, hindi na paggabi dapat tanggalin. So, aminado kayo lumagpas na kayo? Oo. Kung tutuusin, paulit-ulit lang naman ang mga ganitong violation sa tuwing nag-ooperate ang MMDA. Tulad ng taxi driver na ito, na kumain lang daw sandali bago magsimula ang kanyang pamamasada, kaya pumarada sa sidewalk. Baka pwede naman pakiusapan. Parang dito lang yung sir na kanto, yan lang eh. Tapos na po kasi yung ticket sir, na-issue na natin, ayan na po. Kaya nga sir, baka pwede pakiusapan na lang dito sir. Kung makikiusap kayo sir, sa opisina na lang po. Karamihan sa mga violators, mga driver ng motorsiklo. Ayon sa mga enforcer, madalas nilang marinig sa mga tinitikitan, maliit lang naman ang motor, kaya hindi ganong nakakasagabal. Titikitan lang natin yan na illegal parking. Ito. Kaya nyo ba ito sir? Sidewalk po kasi ito. Especially in the Mabuhay Lane, ang iniisip nila, umaga lang bawal or tanghali lang bawal. So pagdating ng hapon, paparada na. Yun ang isa sa pinaka-wrong misconception ng ating mga motorista. Na ang kalsada kasi, it's meant to be a continuous flow of mobility sa mga sasakyan. Hindi naman yan may pinipiling oras eh. Pangunahing dahilan pa rin ng mga violation ang kawalan ng parking space, mapapribadong bahay man yan o mga business establishment. At dahil sanay na ang mga motorista na isang beses lang umiikot ang MMDA, ngayon, umaga, hapon at gabi na raw ang kanilang magiging operasyon. Of course, hindi lang naman dahil sa apprehension na huhulihin kayo ng huhulihin eh. It's also our way of instilling discipline sa ating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Binabalak sa Kamara ang isang panukala kung saan pag-iisahin ang listahan ng mga diskwento at benepisyo para sa mga senior citizen, PWD at solo parents. Kasunod yan ang kontrobersyal na abiso ng isang coffee shop chain kaugnay ng discounts. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ipinakita sa Kamara kanina ang abisong ito ng isang kapihan na isang inumin at isang pagkain lang ang lalagyan ng senior citizen o PWD discount. Sabi ng kinatawan ng coffee shop chain, it was not properly worded and we are taking full accountability and acknowledge the mistake. The signage was immediately removed and the guideline never followed. Pero sabi ng chairperson ng House Committee on Ways and Means, hindi pwedeng sorry lang. So declare tomorrow as PWD and Senior Citizen Day, will you? So you don't repeat it. Plus one drink and one, wag naman meal, one croissant lang. Hindi ako titigil hanggat hindi nyo pinagsisisihan yan. Otherwise, we just have to go with the natural process, which is really to prosecute. Naungkat na rin ang reklamo laban sa iba pang negosyo tulad ng maling kwenta sa discount o hindi talaga pagbibigay ng discount kung may promo rate na. Department of Trade and Industry had already ruled in a case that the prohibition on double discounting is applicable only when this establishment's promotion has a DTI permit. Without the DTI permit, the said promo rate is considered as a regular rate, as to which a senior citizen should still be entitled. Sabi ng komite, dapat amyendahan ang batas para hindi papiliin ang senior citizen kung promo rate o discounted rate ang babayaran. Inireklamo naman ng iba ang mga butikang di nagbibigay ng discount kung walang senior citizen o PWD booklet. Doon sa non-basic, katulad ng mga medical, hindi naman wala ng booklet. May yung agreement. Yung isa kasi yung booklet, yung 1,300. Pag naubos mo na yon, so 1,300 per week. Mukhang kailangan natin i-upgrade due to inflation. Kasama dun bigas, 5% sa rice and sa lahat ng grocery.
Balak ng House Committees on Ways and Means, Senior Citizens at Persons with Disabilities na bumalangkas ng isang panukalang batas kung saan sama-sama nang ililista ang mga diskwento at benepisyo ng mga senior citizen at PWD pati na solo parents. Kasama sa mga benepisyong pinag-aaralan ay ang diskwento sa skyway at parking, mas malaking load sa RFID sa mga expressway at diskwento sa mga binibili sa online sellers. Isinusulong naman ng isang kongresista na amyendahan din ang batas sa pagkuha ng PWD ID para di maabuso. 2 years ago, I sprained my ankle and I was wearing a cast for 6 months. But after 6 months, my cast was removed, but my PWD card was still valid for another 4.5 years. So that's subject to abuse. Ayaw rin daw ng Kamara na maabuso ang batas para mga nangangailangan lang talaga ang matulungan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinimulan na ng mga lokal na opisina ng COMELEC ang pagbibilang ng pirma para isulong ang charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Paalala naman ng isang dating Chief Justice, hindi pwedeng gamitin ang People's Initiative kung malalaki ang rebisyon sa saligang batas. Sa mga larawang ibinahagi ng Commission on Elections, makikitang natanggap na ng ilang mga local COMELEC offices ang mga signature form para sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, galing sa 400 munisipalidad at syudad ang mga signature form at patuloy daw itong nadaragdagan. Kasama dito ang District 3 sa siyudad ng Maynila, gayon din ang District 3 ng Quezon City at ang mga COMELEC office sa Pangasinan. Sinimulan na rin ang pagbibilang para makita kung nakamit ang kinakailangang bilang ng mga pirma na 3% ng rehistradong botante sa isang distrito. Sabi ni Garcia, kapag nakamit ang tamang bilang ng pirma, magpapalabas ng certification ang lokal na opisina ng COMELEC na gagamitin naman ng mga nagsusulong ng People's Initiative sa paghahain ng petisyon sa COMELEC main office sa Maynila. Kailangan nilang makakalap ng di bababa sa 12% ng registered voters mula sa buong bansa. Mag-i-issue po ang NBank ng isang resolusyon, finding sufficiency in form of substance, and ordering the election officers na may hawak ng mga signature pages na sinabit sa kanila to verify now the signatures. Titingnan po niya isa-isa yung signature sa bawat page, sa bawat form. Aalamin niya si A ba registered voter, active pa ba ang kanyang registration as a voter. Isa sa alang-alang din daw ng COMELEC ang mga naglabasang report gaya ng bilihan ng pirma o kaya ay mga taong pumirma pero hindi alam kung para saan ang pirma nila. May paraan din daw naman para mabawi ang inyong pirma. Wala pong makakapagbawal din sa isang tao na magsasabi na hindi ko naman naintindihan yung pinirmahan ko so pinabawi ko yung pirmang yan. So yung local COMELEC namin will just take note, binawi yung pirma. Pwede po yung patanggal mismo ng local COMELEC. Sa ating pong ordinaryong buhay, hindi ka rin basta pumipirma ng kahit na nang hindi mo naman naintindihan yung pinipirmahan mo. Sa mga nagtutulak ng People's Initiative, may paalala si retired Chief Justice Artemio Panganiban. Batay sa isang desisyon ng Korte Suprema, minor revisions lang at hindi major revisions ang maaaring ipanukalang amyendahan sa pamamagitan ng People's Initiative. That decision stands until now. That has not been reversed. Ibig sabihin daw ng minor, madaling maintindihan ng tao ang issue, hindi tulad ng mga economic revisions at pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Hindi raw kasi tulad ng Constitutional Convention o CONCON o Constituent Assembly o CONAS. Sa People's Initiative, walang pagkakataon para maipaliwanag ng husto ang issue. Ito raw ang desisyon ng Korte Suprema noong 2006 sa kasong Lambino versus COMELEC nang isulong ang People's Initiative para gawing parliamentary ang gobyerno. Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. They cannot vote intelligently. Hindi siya makakaboto na ito pala'y makaka-epekto sa kanilang pamumuhay. Dahil People's Initiative, sabi ni Panganiban, dapat taong bayan ang nasa likod nito, hindi mga politiko o taong gobyerno. Para hindi pagdudahan ng motibo, sabi ni dating Senador Richard Gordon na miyembro ng 1971 Constitutional Convention, dapat magsabi ng totoo ang mga nasa likod nito. They had to be forthright. Kasi pag binago mo ang Constitution,
at lumabas yan na merong hidden agenda, talagang hindi makakalusot sa tao yan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Simula po sa Pebrero, magiging doble na ang buwan ng kontribusyon sa pag-ibig. Paliwanag ng pag-ibig dahil po sa increase, madaragdagan naman ang benepisyo ng mga miyembro nito. At nakatutok si June Veneracion. Ano ba ang halaga ng 100 piso ngayon? Sa tindahang ito, 5 stick ng banana Q ang iyong mabibili. Wala na, maliit na yung 100, pang merienda na lang. Ang 5 stick ng banana Q niyan ay katumbas na magiging dagdag sa pag-ibig monthly contribution ng empleyado. Natatapatan din ang ambag ng employer. Ibig sabihin, 200 piso na ang magiging buwan ng hulog ng miyembro maging ng kanyang employer. Ang 100% increase ay inaasahang magpapasok ng dagdag 38 billion pesos na pondo kada taon. Malaking bagay para mapanatili raw mababa ang interes sa home loan ng pag-ibig. Yung 100 pesos noong 1986, 11 pesos na lang ngayon. So, parang halos wala ng halaga. At sa pagdoble ng contribution, dodoble rin ang benepisyo para sa mga miyembro. Ang mahigit 13,000 pesos sa savings ng isang miyembro sa loob ng 5 taon sa lumang rate, magiging mahigit 27,000 pesos na. Ang halaga naman ng multipurpose loan na pwedeng utangin na nasa mahigit 11,000 pesos lang sa lumang rate, aakyat sa mahigit 22,000 pesos. Ang kita mula sa mga pautang at iba pang investment ng pag-ibig ay babalik din sa mga miyembro sa pamamagitan ng dividendo. Kahit sa anggulo ko titignan, lahat ito ay para sa ikakabuti ng ating pag-ibig members. Meron kang aasahan sa oras ng pangangailangan, kumikita pa ng dividendo. Kaya wala raw problema ang contribution hike kay Jerica na inabutan ko sa isang pag-ibig branch. Balak niyang mag-apply ng loan dahil ooperahan ng kanyang ina. Kung sapat naman po yung pera na naipon ko, hindi na po. Pero po, nandyan po si Pag-ibig para for emergency, makukuha ko din po agad. 3 beses noon umapila ang ECOP o Employers Confederation of the Philippines at iba pang grupo na ipagpaliban ng pagtataas ng monthly contribution ng Pag-ibig Fund dahil sa epekto ng COVID pandemic. 3 beses din silang pinagbigyan ng pamahalaan. Ngayon, ang ECOP na rin mismo nagsabi, wala lang dahilan para ito'y ipagpaliban muli. Sabi sa amin, unreasonable na kung i-deter pa ulit. Plus, di fact, hindi naman expense yan eh. Savings yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan na ng Pangulo ang rekomendasyon ng Health Secretary na suspendihin ang 5% dagdag kontribusyon sa PhilHealth. Nakatutok si Ian Cruz. Pag-iisipan yung pag-implement ng increase kasi na-implement na starting January 1. Inaabangan na ng Health Secretary ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa sulat niya, nagre-rekomendang suspendihin ang 5% premium contribution hike na inanunsyo ng PhilHealth nitong Biyernes. Nagtataasan kasi lahat ng bilihin eh. It's the right time to actually already fill in. And I know PhilHealth is healthy. Ididebatehan namin to ngayon sa board meeting. Nakatakda ang dagdag kontribusyon sa Universal Healthcare Law na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019. Pero dahil sa pandemya, sinuspindi ni Duterte ang pagpapatupad sana niyan noong 2021. At sinuspindi rin ni Pangulong Marcos noong nakarang taon dahil sa nararamdaman pa ring epekto ng pandemya. Paniwala ni Secretary Herbosa na chairperson din ng PhilHealth Board of Directors, kaya ng PhilHealth na hindi muna magtaas ng kontribusyon. I think PhilHealth has enough money to actually continue to give benefits and it will not be hurt by delaying the increase in premium. I need to see actual good actuarials on this one. So you need to have science-based to do the policy, hindi yung whim na itataas mo lang. Nung sinuspend siya, wala namang nawala sa mga benepisyo. Nabigay pa rin, nag-increase pa nga eh. Kasi sa Universal Healthcare Law din, nilipat ang pera ng PAGCOR, PCSO, iba pa, tsaka Syntax, ibinibigay sa sa PhilHealth
para pambayad sa benepisyo ng mga mahihirap. Hindi bukas sa media ang pulong ng board ng PhilHealth ngayong araw. Pero bago yan ay sinabi ni Herbosa na kailangan niya munang makita actuarials o ang kwenta ng mga eksperto sa kung gaano pa tatagal ang pondo ng PhilHealth para sa patuloy nitong operasyon at pagbibigay benepisyo. Yun ang aking stand. My stand is continued suspension of the increase until we have the actuarials actually. Yung suspension, do you think for 1 year ba to? For 2 years? For few months? Ayun nga ang kailangan ko ng actuarials at computation. How long it can sustain paying for that. Ayaw din ni Herbosa na lumundag sa 5% ang dagdag kontribusyon. If you suspended at 4%, then the next increase is the one after that. Pinag-aaralan pa raw ng Pangulong sulat ng kalihim ayon sa Presidential Communications Office. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan na po ng Education Department na ibalik ulit ang pagbubukas ng klase tuwing Hunyo. Ang boses dyan ng ilang grupo at ng mga magulang, pakinggan po natin sa pagtutok ni Chino Gaston. Higit 3 taon mula nang iurong sa Agosto hanggang Hunyo ang school calendar, binabalak naman ngayon ng Department of Education sa Hunyo ang pasukan. Bukod sa tapos na ang pandemya, tugon rin daw ito ng DepEd para maibsan ang masamang epekto ng tag-init sa mag-aaral at mga guro. Ito rin daw ang lumalabas sa ikinasang konsultasyon ng DepEd sa mga paaralan, mga guro, magulang at student leaders nitong 15 ng Enero. Nag-agree sila doon sa provisions ng draft sa minor adjustment, but may consensus na that we are going to not next school year na June pa, but we are looking at 2020 school year 25-26 na makakapag-June na talaga tayo. But for this next school year, we are still looking at July as an opening. Pero ayon sa grupong Teachers Dignity Coalition, kailangang pag-aralan ng mabuti ang posibleng epekto ng pagbago ng school calendar. Sabi naman ng grupo ng mga private school sa bansa, bukas sila sa posibilidad. Pero we just need to know ano yung magiging possible consequences if ma-decide talaga na we will revert back to the old school calendar. It will be a gradual transition. Kasi ang mangyayari doon, if may abrupt change, it will be just a 2-week break, 2 to 3 weeks break for our teachers and students. Maibalik man ang dating school calendar na nagsisimula sa Hunyo, maiiwasan ng mga guro at mga estudyante ang masamang epekto ng tag-init. Pero bubuksan naman nito ang posibilidad na mahaharap sila sa mga class disruptions dala ng panahon ng tag-ulan. Pero hindi buong tag-ulan umuulan kumpara sa init na tila walang pinipiling oras. Kaya sabi ng mga nakausap kong magulang, nahihirapan po kami pag buwan ng tag-init. Kawawa yung mga bata eh. Mas maganda po yung yung dating sked po dati. Okay. Kasi sa panahon po, mas mas maganda yung. Kasi di ba po yung tag-ulan tsaka yung tag-init. Yun naman yung nakasanayan eh, di ba? Mas parang feeling ko mas convenient. Tapos summer ulit yung bakasyon, di ba? April and May. Pag-aaralan daw ng DepEd ang resulta ng kanilang konsultasyon at magbubuo ng plano. Kasama na ang dahan-dahang pagpapatupad nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Para po sa nakararami, mas mabuting ibalik na lang daw sa dating Hunyo hanggang Marso ang academic calendar. Kawawa raw kasi ang mga estudyante kapag pumapasok sila sa paaralan kahit sobrang init. Hindi rin naman daw lahat ng classroom ay well-ventilated. May ilan namang pabor sa kasalukuyang academic calendar dahil mas kawawa raw ang mga bata kung tag-ulan at baha. Hirit naman ng isang netizen, kahit anong buwan pwedeng magbukas ang klase basta may kalidad ang edukasyon. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 oras. Ang pagsabog ng isang eroplano sa Chile at mga bahay na nasunog dahil sa nag-aalborotong bulkan sa Iceland. Yan at iba pang mga balitang abroad sa pagtutok ni Ian Cruz. Akalain mo ang isang normal na araw lang ito para sa mga motorista sa Talca sa Chile. Pero ang maluwag na daloy ng trapiko nabulabog sa pagbulusok ng eroplanong ito na tuluyang bumagsak at nagliyab sa gitna ng kalsada. Patay ang piloto ng firefighter plane habang 4 naman ang sugatan sa insidente. Ayon sa report, tumama ang eroplano sa kable sa lugar.
Nabalot ng pulat kahel na kulay ang paligid ng Grindavik sa Iceland dahil yan sa patuloy na pagbuga ng lava mula sa sumabog na bulkan sa Reykjanes Peninsula. Ang mabagal na paggapang ng lava, dumila na sa ilang mga bahay. Tuluyan pang nagliyab ang isang bahay na ito. Nailikas naman na ang mga residente sa lugar bago ito tuluyang umabot sa iba pang mga bahay. Halos wala nang makita sa kalsadang ito sa Chicago, bunsod ng patuloy at malawakang winter storm na nararanasan sa ilang bahagi ng Amerika. Gabundok na nyebe na nga ang naipon sa kalsadang ito na perwisyo para sa mga residente. Nagbabala na ang National Weather Service na posibleng sumadsad pa ang tagos sa butong lamig doon hanggang sa negative 56 degrees Celsius. Sa Michigan, mahigit 100,000 bahay at establishmento ang nawala ng kuryente. Sa Chicago, kung saan may mahigit 100,000 Pilipino, ang pagbaba ng temperatura ngayon ang pinakamalamig na sa loob ng 5 taon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pinasinayaan kanina ang showcase area ng 18 billion peso Pasig River Urban Development Project sa Maynila. Hindi lang ito umano beautification project, kundi layon ding makatulong sa transportasyon at turismo. Nasa lugar mismo si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, magandang gabi, Vicky. Tingnan mo naman itong kinatatayuan ko. Akala mo Europe, ano? Pero ako po ay nakatayo lamang dito sa tabi ng Pasig River Development Project. Ito po yung tinatawag nilang showcase area at kani-kanina nga lamang ay nagkaroon ng isang napakaganda at engranding fireworks display na tumagal ng halos 5 minuto. Hudyat ito ng opisyal na pagbubukas itong showcase area ng Pasig River Urban Development Project. Pinangunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasinaya ng 500 metrong showcase area nitong Pasig River Development Project. Sakop ito ng Executive Order 35 na inilabas noong nakaraang taon para sa rehabilitasyon ng Pasig River at gawin itong mas akma para sa transportasyon at turismo at para makatulong sa pagbuhay ng ekonomiya. Sa loob ng 3 taon, target matapos ang proyekto na magkokonekta sa Manila Bay at Laguna de Bay na may kabuang 50 kilometrong walkway at bike lane. Magkakaroon din ng isang Central Park na hihigit pa raw sa Luneta na tatawagin namang Marcos Park. Ayon kay DASUD Secretary Jerry Acuzar, ang 18 bilyong pisong pondo para sa proyektong ito ay manggagaling sa pribadong sektor na magtatayo ng mga negosyo sa kahabaan nito. Si First Lady Liza Araneta Marcos daw ang nangunguna sa pagkalap ng pondo para rito. Hanggang 10,000 informal settler families naman ang masasagasaan ng proyekto at ang plano, ilipat sila sa 2 malalaking housing project na itatayo para sa kanila. Sa kanya naman talumpati, nagpahayag ang Pangulo ng buong suporta sa proyektong bubuhay sa Ilog Pasig para makamit ang potensyal nito para sa ekonomiya, transportasyon at turismo. Sound check. Sound check. The transformation we would like to see in Pasig River are not cosmetic in nature. We will not paper over the river's fundamental problems, nor whitewash its grime while leaving the old and rotten still there. We do not want a river that is instantly made picturesque by coats of paint. We want a river whose transformation sinks to its very bottom. Samantala, para sa mga kapuso natin gustong makita itong sinasabi kong Europe feels, ito hong kinatatayuan ko sa bahagi ito sa likuran ng Central Post Office, yung bahagi nakaharap sa Ilog Pasig. Mula dito, tanaw ko ang Joes Bridge. Sa kabila naman, yung MacArthur Bridge. Bukas na po ito sa publiko at tamang-tama medyo malamig-lamig pa ang panahon at magandang mamasyal sa panahong ito. Vicky? Ma-experience na nga yan. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Nasagip ang isang tutang ibinitin sa isang tulay ng kanya umanong amo. Sa eksklusibong video na ibinigay sa GMA Integrated News, maririnig ang pagkahol ng tuta habang nakalampitin sa isang tulay sa Santa Mesa sa Maynila. Makikita rin sa video ang itinuturong amo ng tuta. Ipinailam ito ng ilang saksi sa barangay kaya agad nasagip. Nasa pangangalaga na ng barangay ang tuta sa ngayon. Pinablatter naman ang may-ari ng tuta na aminado sa kanyang ginawa. Humingi siya ng paumanin at sinabing babawiin ang aso na alaga raw ng kanyang anak.
nag-iisa pa rin ang bidder para sa automated election system na gagamitin sa 2025 midterm elections, ang joint venture na pinamumunuan ng Miro Systems. Pero may agam-agam ang ilang grupo base sa performance ng Miro sa ilang eleksyon sa abroad. Ang sagot ng COMELEC, tinutukan ni Mark Salazar. Mahigit isang taon na lang, eleksyon 2025 na. Kaya inaasikaso na ng COMELEC ang sistemang gagamitin para sa automated elections. Iyon lang, iisa ang nagsumite ng bid sa COMELEC. Ang joint venture na pinamumunuan ng South Korea firm na Miro Systems. Base sa kanilang website, taong 1999 nang itatag ang Miro Systems. Nakasaad din dito na nagamit ang kanilang teknolohiya sa mga automated elections ng South Korea, Kyrgyzstan, Ecuador, Iraq at Congo. Pero may question ng ilang observers tulad ng grupong Democracy Watch na nababahala raw sa ilan nilang nabasang artikulo na naging performance ng Miro System sa ilang sinerbisyohan nilang eleksyon ng ibang bansa. Hindi maganda yung mga nabasa nating mga news reports na kung saan more than 30% ang sinasabing pumalpak or nagkaroon ng problema yung mga makina nila, which led to these countries na magkaroon ng manual elections or panibagong halalan ulit para sa kanila. Ano yung mga naging yung basehan ng mga news reports sa ibang bansa kung saan yung kanilang makina na ginamit ay pumalpak sa Iraq at saka sa Congo. Ang COMELEC hindi raw pwedeng deadmahin ang mga ito. Kung kinakailangan sumangguni po kami at kunin namin ang official records po, hihingi po kami sa ating pong Republic of Congo. Ang napakita po nila sa amin ng mga contracts ay isa sa Argentina at isa rin po sa Iraq. So sabi nga po namin, kung kinakailangan namin busisiin ang records ng mga halalang ito, gagawin po natin. Sa isang statement, sinabi ng Miro Systems na hindi totoo ang alegasyong nagkaroon ng failure of elections dahil sa teknolohiya ng Miro. Sumusunod daw sa international standards ang kanilang electoral systems. Ginagamit na raw ng Congo at Iraq ang kanilang teknolohiya simula pa noong 2018. Binigyan pa raw sila ng Congo ng Certificate of Satisfaction kahit daw mismo ang United Nations ay nagsabing fair at successful ang naging eleksyon sa Iraq. Ikinatuwa rin daw ng Prime Minister ng Iraq ang tagumpay ng eleksyon nila noong isang taon. Ipinagmalaki rin ng Miro ang track record nilang nagsimula pa sa eleksyon 2005 sa mismong bansa nila sa South Korea. Ito rin naman ang sinasabi ng Integrated Computer Systems na nakipag-joint venture sa Miro para sa election 2025. They have some track record. They've been around for, I think, almost 20 years. And they have handled some of these similar projects abroad. Of course, from our end, what we know is from what we read and also from what we heard from them. And we also did a bit of background checking because it's a publicly listed company. Sinisiguro naman ng COMELEC na pakikialaman nila ang lahat dahil sa huli, pananagutan pa rin ng komisyon ang integridad ng eleksyon. Pero kailangan maaksyonan ito agad ng COMELEC dahil dapat matapos ngayong taon ang pag-award ng kontrata, ang production, field testing at certification. Halos ang isang perpektong makina para sa halalan ay dapat ready na as early as November po. Yan po yung pinaka-perpekto na naisagawa na natin lahat ng gagawin na natin. Kapag hindi pumasa ang nag-iisang bidder, mapipilitan ng COMELEC na magsagawa ng negotiated procurement. Ibig sabihin, pwede kaming makapamili ng sa mga nag-i-exist na ganyan. Maaaring sila ay hindi nakakompleto ng dokumento, halimbawa, pero yun naman pala ay may qualified o kaya maayos naman pala at makakapagbigay sa amin na maayos na serbisyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Isinailalim na po sa state of calamity ang lungsod ng Asuncion sa Davao del Norte matapos ilikas ang halos 6,000 pamilya roon dahil sa baha. Libo-libo ring residente ang apektado ng baha sa iba pang lugar sa Mindanao. At nakatutok live si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kent.
Vicky, isa rin o maliban sa Davao de Oro, isa rin sa mga higit na apektado ng grabing pagbaha dahil sa shear line ang Davao del Norte. Kaya naman ilan sa mga lugar dito ay lubog pa rin sa baha. Para makatawid sa lagpas-taong baha, kinailangan ng magkawayang bangka ng mga taga-Mankilam sa Tagum City, Davao del Norte. Si Victoriano, binaha rin ang bahay. Lisod kayo eh. Ano ba? Yung kayo, sir, kayo kuhan, dinigin mga kuhan, tabok-tabok lang. Ang ilang tulad niya, sa tabing kalsada at walang masilungan. Lisod po, sir, ay namin dari. Pero nga wala man muna dato sa evacuation, layo ba? Layo, mga god, sir. Kaya labi na yung ana, wala po suga dito, kaya burn out, baya, sir. Ang iba naman, lumika sa Loretta Elementary School sa San Miguel. Kadako kay diferensya kay kanang mag-CR ka, magkuhan ka, unya dari nga nya kuan na mas safe ka diri, pero ang pagtulog nimo, ang pagkuhan nimo, dili ka kayo ka kuan, murag magmata-mata lang yapon ka. Bana man. Sir, kay nga bulintang dito ang mga kan dito, mga sanina, mga gamit gid namo dito, mga hayop, nang lutaw na sila. Wala nang ulan, pero umakyat pa rin ang level ng baha sa barangay Kanukotan. Halos abutin nito ang atip ng bahay na ito. Nahuli raw naranasan ng mga taga rito noong taong 2012 dahil sa bagyong Pablo. Sulgid sir, oy, kalisod baya in town po no, kanay magbaha niya, manghipos wayo sa among mga gamit na po. Nagpasaklolo rin ang ilan matapos may mga kaanak na natrap sa bahay dahil sa baha. Amo untay ipariskyo kay untay kaon. Sa barangay Pagsabangan, ilang motorista naman ang na-stranded. May mga nakisakay na lang sa mga malalaking sasakyan. Binaha rin ang Purok 1 Guadalupe, Carmen, Davao del Norte matapos umapaw ang tubig sa sapa. Alisod kayo kay di may makagawas niya ang sapa, ang panginabuhian sa sulod, tanggong yun. Isinailalim naman sa state of calamity ang lungsod ng Asuncion kung saan halos 6,000 pamilya ang inilikas dahil sa baha. May mga na-stranded din sa kalsada sa Compostela, Davao de Oro, Martes ng gabi. Pahirapan ang pagtawid ng mga ambulansya na may kargang pasyente na inilipat sa truck ng 10th Infantry Division ng Philippine Army. Sa pinakuling tala ng PDRMO Davao del Norte, mahigit 16,000 na pamilya sa buong probinsya ang apektado ng baha. Sa Caraga, Davao Oriental naman, isolated pa rin ang ilang sitio matapos gumuho ang portion ng San Pedro Bridge. Sa ngayon, target ng LGU na magpatupad ng road rehabilitation para pansamantalang makadaan at matulungan ang mga na-isolate na sitio. Vicky, ilang lugar pa rin sa Davao del Norte ang hindi pa pwedeng madaanan ng mga light vehicle dahil sa baha. At kaninang hapon nga nakaranas ng malakas na ulan ang Tagum City dito sa Davao del Norte. Kaya naman payo ng otoridad sa mga naapektuhan ng baha na huwag munang umuwi sa kanilang mga tahanan hanggat wala pang pagbaba sa level ng tubig. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ulat, panahon na tayo, mga kapuso, patuloy na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao ang shear line na nagdulot na ng malawakang pagbaha. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may heavy to intense rains na sa Eastern Mindanao, partikular sa Surigao Provinces at Davao Oriental. Pagsapit ng hapon, halos buong Mindanao na ang makararanas ng heavy rains. Doble ingat mga kapuso dahil bukod sa pagbaha, posible rin ang landslide lalo pat malambot ang lupa. May ulan din sa Luzon at Visayas na apektado pa rin ng ihip ng amihan. Umaga pa lang may ulan na sa Aklan, Negros Provinces at Eastern Visayas. Magpapatuloy po yan sa hapon. Light to moderate rains naman ang mararanasan bukas ng umaga sa Caraga, Isabela at Quezon. Pagsapit ng hapon, uulan na rin ang Aurora at Mindoro Provinces. Hindi rin naalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Samantala, magiging maalon at hindi pa rin ligtas pumalaot sa seaboards ng Northern Luzon, Eastern Seaboards ng Central Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaiimbestigahan ng Justice Department ang umano'y pag-i-issue ng visa sa mahigit 500 Peking korporasyon. Ayon kay Secretary Remulla, tinanggap ang mga ito ng Bureau of Immigration kahit hindi validated. Nakatutok si Maris Umali. Pinulong ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Commissioner Norman Tansinco ng Bureau of Immigration sa nakababahalang bagay na kanila raw na-diskubre, ang pagdami ng mga visa na ini-issue umano ng ahensya sa mga Peking korporasyon at sole proprietorship. Meron kaming finding
na maraming corporations that were petitioning for 9G visas are fake corporations or non-entities which the legal department of the Bureau of Immigration allowed. Kaya yan ang pinapaimbestigahan ko 5 years back para matigil na itong kalokohan na to. No? Sa tulong di umano ng Legal Department ng Bureau of Immigration, nai-issue sa mga peking korporasyong ito ang lahat daw ng klase ng visa, pero karamihan para raw sa mga POGO, partikular yung mga 9G visa na kinakailangan ng mga foreign national para makapagtrabaho rito sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, tinatanggap umano ng BI ang mga korporasyong ito kahit hindi na validate. Tip of the iceberg, talagang ano to, malalim to eh. Kasi sindikato na talaga to. Talagang it's an affront to our sovereignty. Hindi pa masabi ni Secretary Remulla ang eksaktong bilang ng mga visang na-issue na, pero aabot na raw ito sa libo-libo sa mahigit 500 korporasyon. Ayon sa Bureau of Immigration, Nobyembre nang irekomenda sa DOJ ang tungkol sa mga nadiskubre raw nila sa Audit Verification and Compliance Division na mga peking korporasyong inisyuhan ng visa. Kinansilan na raw nila ang visa na aabot sa 459 foreign national. They were ordered to leave the country at kasama po dyan sa order to leave nila ay blacklisted po sila, meaning they will not be allowed to re-enter the Philippines in the future. As well as po issuance ng show cause orders against those po are involved in the application. Kabilang dito ang 4 na abogado ng BI na tinanggal na muna sa pwesto habang gumugulong ang investigasyon. Pati ang ibang ahensyang posibleng kasabwat nila. Binuwag na rin ang Visa Task Force kasunod nito. We're expecting maybe more than 1,000 na mga foreign nationals who have been issued visas despite having fake companies na ma-uncover natin doon sa audits po natin for the past 5 years. Iimbestigahan na rin ng Senado ang issue. This is a national security risk. Hindi natin alam. Baka mga sindikato at kriminal na ang nakakapasok sa bansa. We also have information that these work visas are what foreign nationals use to work for Philippine offshore gaming operators. Sisiyasatin namin ito sa susunod na hearing. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Tinawag ng Chinese Ambassador to the Philippines na pagkakamali ang pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Giit ni Ambassador Wang Xilian, ang ginawa ni Pangulong Marcos ay malinaw na paglabag sa One China policy at may tuturing ding panghihimasok sa usaping panloob ng China. Naggaya na umano ng serious demarche ang China sa Pilipinas dahil sa nangyari. Inihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang kaugnay niyan. Ikinadismaya naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang naunang pahayag ng Chinese Foreign Ministry kaugnay ng issue na nauwi raw sa pang-iinsulto kay Pangulong Bongbong Marcos at sa buong bansa. Pero hindi na raw dapat ito ikagulat lalo mula sa isang estadong salungat sa demokratikong pamumuhay ng Pilipinas at paulit-ulit na gumagawa ng state-sanctioned propaganda at nagpapakalat ng maling impormasyon. Kung sa abot kamay na pangarap may 5 manliligaw si Doc Annalyn Santos, off-cam, may nagpaparamdam na rin daw sa star of the new gen na si Jillian Ward. Ang sagot dyan ni Jill at sa mga pumapansin sa kanyang pamatay na waistline, ichichika ni Katatibayan. Okay lang naman magka-crush, magkagusto. Game sa usapang crush at ligawan si abot kamay ang pangarap star Jillian Ward na makausap ko sa 180th anniversary ng Navotas City. Bago kasi ang revealing answers niya, mainit ang pagsalubong ng fans sa kanila ni Terra Bianca Umali ng upcoming Encantadia Chronicles Sangre. Masaya po ako kasi minsan lang ito mangyari yung makita ko sila in person. Kumbaga, hindi lang po sa TV ako nakikita ng mga tao, andito na po sa personal. I really push to do more activities like this kasi gusto kong mas mapalapit sa kanila. Gusto kong mas maramdaman nila ako din bilang isang tao, lalo pa napapalapit na ang Sangre. Bago pa sumabak sa Sangre fight scene sa series, ay nag-relax at nag-chill na si Bianca with Ruru Madrid sa Thailand bago nagtapos ang 2023. It was a trip that we made for the team who help us off-cam. Sila yung mga tao na tunay naming pinapasalamatan kasi kung wala talaga sila literal sa tabi namin, we wouldn't be able to work properly. Kung si Bianca merong Ruru, what about Jillian ngayong may mga nagpaparamdam at naniligaw daw sa kanya na kasamahan sa set ng Abot Kamay na Pangarap? Secret! Pero basta kaming lahat po sa set ngayon, masaya po kaming lahat. Talagang
full of love. Okay lang naman magka-crush, magkagusto, pero pinaka-priority ko po ngayon yung family and yung work ko. Natawa rin si Jillian sa theories ng ilang netizen sa maliit niyang bewang. Ako po kasi pag nagda-diet ako, talagang lumiliit po yung bewang ko. Pero syempre may mga days din na bloated. Pero ayun nga, para sa akin, mas importante na po ngayon yung healthy ako. At saka, basta ayun, healthy and happy. Apex is still my territory. Happy rin siya sa tumitinding mga tagpo sa Abot Kamay na Pangarap kung saan magiging guest si MMFF Best Child Actor Ewan Micael ng Firefly. Gayon din si Pokwang. Kailan po ba makukuha ng pamilya namin ng hustisya? Ni Lolo Pepe ang hustisya. Marami pa pong darating na mga artista na mag-guest. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you. Oy, salamat, Iya. Panahon po ng pasasalamat mula sa amin dito sa 24 Oras. Dahil ang 24 Oras po ang #1 TV program po sa bansa. Para sa buong taon po yan ng 2023. Batay sa Nielsen TV Audience Measurement Data, sa total Philippines na binubuo ng urban at rural areas, nakakuha ang 24 Oras ng 14.7% rating. Sa pag-era nito sa GMA, GTV at iHeart Movies, naabot ng 24 Oras ang 67 million viewers o 86.7% ng total TV viewers sa buong Pilipinas. Sa Urban Philippines, nakakuha po ang 24 Oras ng 15.4% rating. Ang net reach ng 24 Oras sa GMA, GTV at iHeart Movies ay 86.6% o tinatayang 40 million viewers sa mga urban area. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok at pagtitiwala sa 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.